Una sa ating mga balita, ipinaubaya na ng Malacanang sa mga mambabatas ang pagbuo ng mga probisyon sa panukalang Bangsamoro Basic Law, habang sa Korte Suprema naman ang pagtukoy kung naaayon ang mga ito sa batas. Ito ang pagkilala ng palasyo sa pantay na pagkakahiwalay ng mga sangay ng pamahalaan hinggil sa naturang usapin. Kay PCOO Secretary Sonny Coloma, sa simula pa lamang ng pagbuo ng BBL ay isinaalang-alang na ang pagtalima sa saligang batas. May ulat si Rocky Ignacio mula sa Malacanang live. Maraming salamat, tiwala nga Malacanang sa kakayahan ng mga sangay ng pamahalaan para tiyakin ang integridad ng Bangsamoro Basic Law. Malacanang ang pantay na pagkakahati-hati ng sangay ng pamahalaan kaugnay na sinusulong na Bangsamoro Basic Law. Ipinahagi ito ni Presidential Communications Secretary Sonny Coloma sa mga posibleng na kaharapin ng naturang panukalang batas. Gate ng kalihim kapangyarihan ng lehislatura ang pagbuo ng mga probisyon na naaayon sa saligang batas, habang ang hudikatura ang tutukoy dito. Mula sa pagbubuo nitong BBL ay isinaalang-alang na ang bawat probisyon nito ay dapat tumalima sa saligang batas. Ikalawa, mayroong mga ilang mambabatas na nagpapahayag ng kanilang opinyon. Ganun pa man, ang magpapasya dito ay buong Kamara at buong Senado, hindi lang naman iilan. Pangatlo, ayon sa batas, meron tayong iba't ibang sangay ng pamahalaan. Yung ehekutibo yung Kongreso ang nagtatakda ng polisiya o policy. Ang ehekutibo ang tagapagpatupad nito. Ang hudikatura naman ang siyang nag-i-interpret o nagbibigay kahulugan sa mga batas. Kinikilala lang natin na may pagkahati-hati ang ng mga tungkulin ito at batid natin yan, na kasama yan sa proseso ng ating demokrasya. Sagot ito ng Palasyo kaugnay ng Senate Committee draft ng BBL kung saan kakailanganin umano ang charter change, pati na ang posibleng pagkwestiyon sa Korte Suprema sa BBL. Mahalaga na ang lahat ng probisyon ng Bangsamoro Basic Law ay tumatalima sa saligang batas. Nasa pagpapasya ng buong Kamara at ng buong Senado ang pagpasa sa BBL. Ayon sa proseso ng ating batas, kung mayroong nais kumestyon sa legalidad pagkatapos sa ang isang batas, may pagkakataon silang ihain ang kanilang petisyon sa Korte Suprema. Ipinauubayan rin ng Palasyo masusing pagsuri pa ng mga mambabatas sa tinatawag na opt-in provision na napanatili sa draft ng BBL na umano'y posibleng magresulta ng expansion ng Bangsamoro political entity. Ang opt-in provision na nagpapahintulot na sumapi ang 10% ng karatig lugar mula sa mga saklaw ng core territory. Hindi tayo dapat maligaw dun sa ultimate objective na matamo natin yung pangmatagala, tibay na kapayapaan na magpapahintulot na magkaroon ng progreso at stabilidad sa rehiyon ng Bangsamoro at sa buong Mindanao. Kaya siguro ito talaga ang tinitimbang ng mga mambabatas natin sa ngayon, na sa kabuuan, yung bang maipapasa nilang tawag nila sa House, Basic Law on the Bangsamoro Autonomous Region, ito nga ba ang magiging susi sa katahimikan, stabilidad at kaunlaran? At ayon naman dun sa mga framers ng 1987 Constitution na nagbigay din ng kanilang sang-ayon, ito ay maaaring maging susi sa pagtamo ng social justice and development, na siyang dahilan kung bakit meron probisyon sa 1987 Constitution hinggil sa pagtatatag ng mga autonomous region. Yan ang ating layunin na pinakamahalagang dapat na matamo. Kasunod nito, nagpahayag naman ang Palasyo ng pag-asa ng pagiging bukas ng isip ng lahat ng mga mambabatas sa usapin. Ang nagaganap sa Kongreso ay deliberasyon dahil ang proseso ng isang lehislatura, nagpapalitan ng mga kuro-kuro ang magkakaibang panig. At sa kanilang pagpapalitan ng kuro-kuro, sila ay nagbubuo ng kanilang pagpapasya. Dapat siguro ay maging objective tayo sa pagtuturing na ang kanilang nilalahukan ay isang deliberative process, at maaari namang
buksan nila ang kanilang isipan na maaring baguhin nila ito kung nakatanggap sila, rinig sila ng ibang panig o katuwiran na inaakala nilang karapat-dapat na isaalang-alang. Kasunod din kami rin nagpahayag ng Malacanang ng pag-asa na maipapasa ang BBL sa takdang panahon. At yan po ang ating pag-uulat mula dito sa Malacanang sa tulong ng RTVM. Ako po si Rocky Ignacio para sa Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat, Rocky Ignacio.